testigo sa di umano'y tinatago ni Quiboloy. Totoo ba ang mga sinabi ng testigo na to? Pakinggan natin ang kanyang storya kung papaano niya dineliver ito lahat, mga kababayan. Na di umano'y si Quiboloy daw ay tumigas. Mga kababayan ko, ito po, pakinggan natin mga kababayan. Medyo may kasama po kayong bata. Pakiingatan po. Please, parental guidance. Okay. Pastor Apollo C. Quiboloy. Gagamitin ko pang abbreviation ng KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Quiboloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Ha? Ano to? Ang ano niya, si Quiboloy daw, mali ang questionin ang ama? Ganon? Seriously? Tuloy. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa... Naiiyak yung babae, oh. Diyos ko. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan ko, matagal na nangyayari to. At ngayon lang nailalabas dito ngayon dahil may mga katulad na nito nagsasalita na through social media, through ganito. Tapos ito pa ngayon, mga kababayan ko, tiyempo na merong malaking issue sa Senado. Tuloy natin, mga kababayan, yung sinasabi ni ate. Okay lang po, Miss Amanda. Take your time po. Grabe. Nakatutok sa palabas ni Quiboloy sa TV. 10 years old. Naging full-fledged. They're the same na sinasabi na the full pledge. Same din sa kaibigan natin. Pero ito naman, mga kababayan ko, sinasabi po naman nito, mga kababayan ko, is, as of now, is tentative pa rin kasi hindi pa na po napapatunayan ng korte. Mga kababayan ko, na may katotohanan yung sinasabi niya. That until now, ang lalabas po nito is pinagbibintangan niya pa rin po muna si Quiboloy. Mga kababayan ko, na di umano ay may nangyari sa kanila. Oh, mga kababayan ko, tuloy. Member ng KGC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC. 2009 pa nangyari. Ilang taon na siya ngayon? Tuloy. Miss Amanda, bago kayo magpatuloy, nais ko lang i-acknowledge ang presensya ni Senador Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Miss Amanda, patuloy po. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman, mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami ng kapatid ko sa KJC. KJC, Kingdom of Jesus Christ. KJC, Kingdom of Jesus Christ, kaya KJC, okay. 2012 na binyagan o na-baptize na kami under KJC rights at mula noon, official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng OTAP at yung... Alam ko yung pagbebenta ng OTAP. Yeah, I remember that. Ito lang Noong kasi nag-aaral ako ng theology noon, meron akong nakadebate sa Kali, no, na tao ni Pastor Quiboloy. Nagbebenta siya ng OTAP. Kasi sa amin noon, bawal kasi bumili. Bawal kasi bumili that time. Bawal bumili, bawal magtrabaho, bawal ng ganito. Bawal ng ganito. Kasi may religion kami dati na may sinamahan ako religion. Bawal bumili. Bawal ka gumawa. As in, pag Sabado, bawal. Bawal talaga. So ngayon, mga kababayan ko, lahat ng activity, bawal na ganito. Kailangan bawal mag-basketball. May nagbibenta ng OTAP. Pinipilit niya kami bentahan. Sabi niya ganun sa amin, no? By the grace of Pastor Quiboloy. Nasyak ako ganun. Tapos sabi ko, sir, bawal talaga. Binibenta niya talaga kami. Sabi ko, sir, respetuhin mo naman kami. Talagang pinoprovoke niya ako na may pagdebate. Binatuhan ko ng binatuhan ng mga verses. Ang sinasagot niya lang, si Quiboloy. Ganun ka-agitated yung mga nagtitinda. Kaya nagtitinda na OTAP, mga paninda na galing probinsya, mga pasalubong na nilalako. Totoo po yun, doon ako maniniwala. Kasi nakakarap ako ng ganun tao. Minsan pa nga, mga kababayan ko,
Ito lang may nagtimbre sa akin, mga kababayan ko. Pag kumakain ka sa restaurant, yung mga nagtitinda ng ballpen, mga kababayan ko, nagtitinda ng ballpen yung mga nagtitinda ng ballpen, lalapit sa'yo, sir, bili ka na. Yung ganon, mga kapatid, ang balita ko, tao po, sa KJC po yun. Yung nagbibenta ng sign pen na 3 for 100, mga kababayan ko, na sign pen na 3 for 100, may hawak na box. Ang balita ko, may nagtimbre sa akin, sa kanila din daw yun. Halos wala na dito sa Metro Manila, nasa probinsya at mga nasa Karatig region o Caraga. Dito sila, kahit sa Cavite meron po talaga, mga kababayan ko. May nagtitimbre po sa akin yan. Ito pa po. Pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon, kaya wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Mapapalo? Seriously? May ganun ba talaga? Pero wala nabanggit sa akin yung tropa natin na pinapalo. Baka hindi natin alam. Kwento niya to Pakinggan lang natin. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yan sa KJC compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. Uy, taga Mozart? Seriously? Taga Mozart siya? Taga Sauyo lang pala si Kibuloy. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya, kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama ba ang aming apelyido? Kasama ba ang aming apelido? Bakit kasama? Bakit Kibuloy din ba ang apelido mo? Tuloy. Noong January 2013, sinabihan kami magkapatid ni KJC Minister Aline Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Lagi nababanggit yan, Robert Canada, Ingrid Canada, yung mga passcode na pangalan na ganyan. Totoo yung tatanong ko nga yan sa tropa, kung totoo yan, si Ingrid. Tuloy. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa aeroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako, nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Huh? Mayroon palang sinatawag na close-in pastoral. Antindi Kung totoo to, matindi yan. Ako tanong lang to Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014. 2014, September 1. Ano yun? Kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Jacqueline Roy. Ang tindi nito yung istorya. Tinitignan ko kung consisting yung story To be honest, no mga kababayan ko, para ma-elaborate ko sa inyo ng maayos mga kababayan. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege Huh? pabilang sa Amanda, connection mo to sa kaamahan. Ano yun? pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Isamptify? Isamptify mo ang sarili mo? Shucks, Alam mo kung totoo to, matindi tong accusement nito. Kung totoo to, But for now, mga kababayan ko, this is bintang pa rin muna. Kasi di pa napapatunayan sa korte. Tuloy.
na kasi this oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. I-sanctify mo ang sarili mo. Kumbaga, ibig sabihin no, ibigay mo ang sarili mo. Oh my gulay. Diyos ko po. Tuloy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. What the heck? Seriously? Parte talaga ng ministry na imasahihin mo? Anong klaseng masahe yun? Kung totoo to kakaiba yan. Diyos ko po hindi po biro yung ganun mga kababayan ko Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. So, ang tingin pala, so ibig sabihin pala nito, ang sinasabi, ang tingin po ba ng mga may member po ba dito ng ng kingdom? Pasensya na kung may member no? Ano po ba ang tingin niyo po kay Pastor Kibuloy? Anak po ba siya ng Diyos? Baka po pag ang tingin nyo po kay Pastor Kibuloy ay anak ng Diyos, maghanap po kayo ng ebidensya sa Biblia na meron po nakasulat na Kibuloy. Hindi ako lang po mga kababayan ko. Pasensya na po Pasensya na po sa mga kaibigan natin, no? Pero gusto ko lang po kasi lumabas yung katotohanan dito. Kung totoo man ito, no? Kung totoo man yung mga accusement sa kanya. Kasi mga kababayan ko, may nagawa rin maganda si Kibuloy. Kaso nga lang, yung explanation nito, hindi masasagot without pastor. Mga kababayan ko, yung po gusto ko lang malaman, tuloy lang pula natin mga kababayan ko Kasi if pinagbibintangan nitong babae na to, na si Pastor Kibuloy daw po mga kababayan ko, ay nagpapahilot mga kababayan ko. Anong klaseng hilot to? At yung hilot daw na yon ay privilege na mahawakan daw ang katawan ng anak ng Diyos. Tuloy. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Maganda, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa ako mag-blow dry ng buhok. Mag-blow dry ng buhok? Ay, antindi Kung totoo man to, ang taray ng mga type ni Pastor. Tuloy. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya. Kasi aamuyin daw niya. Amuyin? Wow Ano nangyari na yung pajama mo, kukunin, tapos dadalin doon, aamuyin daw ni Kibs, mga kababayan ko. Ate matindi yung matindi yung revelation mo To be honest, napakatindi niyan. Kung ako sabi siya, pag may kasinungalingan yung sinabi mo, pwede kang makulong dyan. Pero kung tama ka, malaking impacto kay Kibuloy. Kung tama ka, alamin natin. Yung tutugma-tugma ko yung story kung may papalyabe, pero titignan natin. Ginawa ko naman. Pagkabigay Ginawa mo naman. Ba't ginawa mo? Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at Di ba? Bakit naputol? May commercial Okay. ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. So ibig sabihin, hindi tinanggap yung pajama mo, ang tinanggap yung kay Jacqueline Roy. Kasi sabi niya dito mga kababayan ko, imbis na yung pajama niya daw ipahiram niya, ang pinahiram na lang daw ni Jacqueline Roy, yung pajama niya na lang daw kay Kibuloy. Seriously? Tuloy. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. T-shirt na may botones, may pajama pants daw. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet Wow Palmolive Baka naman. at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Bath and Body Works pa ang taray May nagbigay sa akin yan, si Tita Judy Basco. Tuloy.
Ang specific sa The Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Uy, Enchanted ha? Taray! Seryoso ba yan ha? Pag totoo itong sinasabi mo na to, malaking impact talaga yan, mga kababayan ko. Tuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung Huh? isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto pinabuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline. Parang ang kwento niya sa senaryo, parang buhay hari talaga to si Kibuloy. Hindi totoo. Parang ang kwento niya dito, buhay hari si Kibuloy, mga kababayan ko, at privilege na mahawakan yung katawan ni Kibuloy because ang kwento niya, Kibuloy is a son of God. Wow. Mga kababayan ko, yun ang inaano niya, yun ang claimant niya, kaya medyo curious ako doon, mga kababayan ko. Kasi I can imagine na may ganung nangyayari. Mga kababayan, tuloy. Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy, natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Grabe matindi yung paratang niya. Napakatindi ng paratang nito na pwede sumambulat. Tuloy. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. What the heck? Umupo sa gitna ng kama ni Kibuloy? Ang tindi ng revelation mo. Sumunod lang ako sa instruction. Umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko. Oh! Ano daw? Sinimulan niyang tanggalin ang bitones ng t-shirt mo? Oh my God! Tuloy. Sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Tinanggal niya ang buong t-shirt mo. Matindi yun ha? Kung totoo yan. Sabi niya, tumalikod daw ako. Tapos pinatalikod ka? Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Tinanggalan ka ng pangsaplot na pang-itaas. Yung pati yung panloob na saplot. Tuloy. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila. Pahiga sa kama. Oh my gulay. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy tapos Pumaibabaw? Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa Oh my gulay. Damn. Ako ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Salaysay niya po ito Nung tinigasan na siya, sinimulan May batalya naman pala si Pastor Holy! Holy shish! Kinabahan ako dun May tumayak. Akala ko naman yung tatayo, mga kababayan ko.
Kala ko naman, ano yung tatayo, pastor? Diyos ko. Pero for the meantime, mga sinabi niya dito, hindi pa rin pwede natin paniwalaan kasi without the court, mga kababayan ko. Ito ay pinakikinggan lang natin siya. Okay? Tuloy. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Kagulat ha. OMG, tuloy. Sinipsip niya ang dibdib ko. Ay, sinipsip! Shoot ha! Kinabahala ko sa'yo ha! Anong sinipsip? may naging tumigas daw. May tumigas daw. Tapos may nag-out ng kanyang tsabama. Tapos ngayon may sinipsip! Oh my gulay! OMG! Tuloy. Tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. Anong sinipsip niya? Tuloy. At nakatitig lang ako sa kisame. Ganon? Ganon ba yun? Ano? Hindi ko mahalaw eh. Ibig sabihin nakaganyan siya. Basta nakaganon. Ano ba? Hindi ko mag-gets mga kababayan. Ano? Hindi ko ano? Tuloy. Hindi ko maano eh. Ano yung sinipsip? Ano yung sinipsip? Pinitigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Ah, okay. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Kalooban ng Kama sa buhay mo. Hala ha? Nasyak ako. Medyo uminit yung tenga ko sa sinabi niya. May sinipsip. Antindi. Oh! Holy shish! What the heck is this? Anong sinipsip? Hindi ko alam yun. Wala akong alam mga kababayan ko. Ano ba yung sinasabi niyang sinipsip? Wala akong alam. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng sinipsip. Wala akong alam doon. Wala talaga akong alam. Tanong nyo kay Kibuloy. Kasi hindi naman ako yung sumipsip. Diyos ko. Tuloy. Pagkabalik ni Kibuloy, galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ko ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog ako nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. San dibdib? Kasi pwede naman kung sa totoo sinasabi mo, hinawakan ka dito sa dibdib. Ito yung dibdib eh. O yan, hinawakan sa dibdib. Pero hindi natin alam kung saan parte ng dibdib. Di ba? Na-curious talaga ako dun sa talaga mga bakla, dun sa sinipsip. Ano yung sinipsip? Di ba? Tuloy. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan din na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral
mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talaga umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC Ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isang kupang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nanghingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. mo din. Pinahirapan yung nanay niya daw. Oh my gulay. Ako lang, no? Ako lang, mga kababayan ko, no? Just want to remind kung ano yung narinig nyo na sinabi nito. Until now, mga kababayan ko, this will be a tentative. Okay? That is a statement ng isang dating membro, di umano. No, mga kababayan ko? Until na hindi nagsasalita at di napapabulaanan ni Pastor Kibuloy ito, mga kababayan ko, ay ito po yung nailabas sa TV, sa television. Okay? Just want to remind, it is, kung ano man yung sinabi niya, rated SPG, medyo nakakagulat siya, mga kababayan ko, yung revelasyon niya, yung tumigas, yung mga, tawag ito, sinipsip, tapos yung mga, ano tawag nito, yung nagtanggal ng ganito, humawak sa dibdib. Dibdib, ito kasi dibdib eh. Ito lang naman yung dibdib. Mga kababayan ko. Pero, kung ito ay totoo, what if kung totoo ito, mga kababayan ko? Ito po ang gusto kong sabihin. Kung hindi po ito totoo, mga kababayan ko, at nagsisinungaling ang babaeng ito, malamang may kalalagyan to, mga kababayan ko. May kalalagyan to. Pwede siyang pakulong at idemanda ni Pastor Kibuloy. Kung totoo. Kung hindi totoo ang mga sinasabi nito, laban doon. At kung totoo naman ito, mga kababayan ko, ito lang po sasabihin ko, mga kapatid, napaka-immoral ni Kibuloy. Sa lahat ng sinabi niya kung si Kibuloy ay gumawa ng ganito, nakakatakot po yun, mga kababayan. That is a predator or a pedophile hiding in the back of our Bible. Nakakatakot po yun. Kung totoo yung sinasabi nito. Ako po'y natakot para sa aking mga anak. Kung totoo man ito. Pero sana mga kababayan ko, meron silang tinatawag na pastoral ganito, ganyan. Parang inaalay. Nakakatakot po yun. No? Anyway, I just want to remind to everyone, mga kababayan ko, na sinasabi niya po until now is tentative at hindi pa po napapatunayan ng korte. Let the court decide kung totoo ang sinabi nito. At mga kababayan ko, antayin din natin magsalita si Pastor Kibuloy again about dito. Until now, yung po inuulit ko. Kaya dapat wala kayo kagalit sa akin. Napakapatas ko. Curious lang ako ano talaga yung tumigas, mga kababayan. 'Di ba?